sa aklat po ng mga awit, chapter 23. Papasalamat po tayo mga kapatid sa ating pastor. At sa pagkakataong ito, pasalamatan po natin ang pastor ng mga pastor, ang pastor ng ating buhay. Hallelujah! 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 Ito po ay alam na natin, itong kabanatang ito at mostly po sa atin ay paborito ang kabanatang ito. Pero nais ko lang po na ito ay magsilbi pong paalala at inspirasyon sa bawat isa sa atin. Mayroon tayo higit sa lahat na pastor sa ating pong buhay na kailanman ay hindi magpapabaya. The Bible says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord, for being our shepherd. Panatilian po tayong manalangin. Dakilang Diyos, sa pagpapahayag ng iyong pong mga salita, hayaan mo, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mangusap sa bawat sa amin. At iyo, Panginoong mga salita ay magsilbing gabay at inspirasyon sa amin. Ikaw po ang lubos sa magpaunawa na ikaw lamang higit sa lahat ang siyang pastol sa aming buhay at kami po ay iyong mga tupa. Kaya Lord Jesus, i-bless mo po ang simbahang ito at patuloy ng iyong banal na kalooban ng aming susundin. Maraming pong salamat in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Sabihin mo sa iyong katabi, "The Lord is my shepherd." Mga kaupo na po kayo mga kapatid. Ang Panginoon ang aking pastor. Hallelujah! Hindi po ito nakakapasigaw na preaching, pero nais ko po mga kapatid magbigay sa bawat isa sa atin ng lubusang salita na magpapaalalang mayroon pong higit sa lahat na nagmamahal sa atin at handang ibigay ang kanyang buhay para sa bawat isa. Now, upang lubusan po natin maintindihan ang kahalagahan ng pagiging pastol ng ating pong Panginoon, unawain po natin mga kapatid, ano ba ang kalikasan, ano po ba ang katangian ng isa pong tupa? Sapagkat ang isa pong pastol ay nakikilala sa pamamagitan po ng mga tupa. Hindi siya tatawaging pastol kung wala siyang inaalaga ang tupa. Pero makikita po natin, kaya napakahalaga ng responsibilidad ng isang pastol ay dahil po ang tupa ay may matinding pangangailangan. At ano po ang pangailangan ng tupa? Now, the sheep are dependent animals. Sila po ay lubusang dumidepende o umaasa kung sino man po ang nangangalaga sa kanila. Sila po ang tumatanggap
ng tinatawag na pagkain. Sila po ay dinadala doon sa lugar na kung saan mabeberde ang damo. Dinadala doon sa lugar na kung saan may malinis na batis at tubig. At mayroon pong tahimik at ligtas na pastulan. So, nangangahulugan po na kung walang pastol, kaawa-awa, ito pong mga tupa. Kaya nga po, nangangailangan na ito pong mga tupa ay talagang susunod sa isa pong pastol. Now, sheep are less intelligent. Ano po ibig sabihin? Wala masyadong alam. O nga po sa parang pinakakalyeng salita ay bobo daw ang isang tupa. Bakit po? Dahil siya po ay walang kanyang sariling disposisyon. Kung halimbawa po ang tupang nauna sa kanya ay papunta na sa bangin, ay doon pa rin, kung saan siya pinasusunod, ay doon po siya susunod, di na nag-iisip, baka saan na kami pupunta. Hindi po sila mga hayop na tulad halimbawa ng kabayo. Diba? Bagamat meron pong mga wild horses, pero mga wild horses po minsan ay napapaamo at natuturuan. Kahit nga po ang leon ay napakatapang, pero parang animoy matalino dahil natuturuan kapag ka po may trainer talaga na humawak sa kanya. Pero ito pong tupa, walang special ability. Kundi sumunod kung saan siya dalhin. Kaya po, maliban na mayroong isang matalinong pastol, mayroong isang mapagmahal na pastol na gagabay sa kanya, talagang mapapariwara ang kanyang buhay. Talagang mapupunta siya sa tinatawag na kawalan ng pag-asa. Ikatlo po, sheep are defenseless. Sila po ay hindi kayang magtanggol sa kanilang sarili. Sapagkat nandoon, wala po silang special defense mechanism. Although yung iba po ay parang may sungay, nagagamit yun, pero mostly po ay simple lang, wala pong sungay at yun, makikilala lang sila sa kanila pong mabalahibong katawan. Yan. Pero nandoon po hanggat hindi sila pinapatay at kinakain, parang animoy wala pong magagawa at hindi kayang maipagtanggol ang kanila pong mga sarili. At ang sunod po, sheep are directionless. Wala po siyang pagdesisyon sa kanyang sarili kung ako ba ay pakaliwa o pakanan. Yan, wala po siyang pag-iisip na ganon. Nga basta, yun ang pastor, parang nakita niya, kilala niya, basta yun, pag tumawag, o kaya ay nandoon po, nakita niya, yun ang kanyang lalapitan. Kung saan ito lumakad, doon po siya susunod. Ang kanyang direksyon ay walang iba lang, kundi ang kanyang pastor. Kaya nga po, nandoon na talagang iniingatan siya ng pastor sapagkat may mga maninila, may mga magnanakaw, at baka kung ano ang gawin sa kanyang buhay. Ikalima po, sheep are easily distracted. Kaya po kailangan nila ng isang payapang kapaligiran, isang payapang pastulan, sapagkat pagka po halimbawa may ingay, may kagulo, hindi na po niya alam kung ano kanyang gagawin. Parang madali po sa tao ay madali ma-stress. Madali pong magulantang. At nandoon na para bang wag mo basta sisigawan niya at para bang mali-mali na ang sunod.
Ganyan po ang tinatawag na kalikasan ng tupa. At ang isa pa po nakakaawang kalagayan niya, when sheep is stuck upside down, siya po mga kapatid ay baka ito ay magsilbi na niyang kamatayan. Kapag siya po ay halimbawa ay natumba, hindi po siya kayang makabangon sa kanyang sarili. Ang kaya lang po niyang lalo na yung mga matatabang tupa, yan, ay di wagay-wag na ganyan ang kanyang mga paa, umiyak-iyak, pero wala po yung magagawa para siya makabangon. Hindi po tulad ng ibang mga hayop na talagang gumagawa sila ng paraan. Parang meron silang some kind of instinct upang sa gayon ay iligtas ang kanilang sarili. Pero ang tupa, wala po. Hanggat walang magbabangon, hindi nandun sila. At yung iba pong mga tupa, halimbawa ay napalayo. At siya po ay nasa ganitong posisyon, maaaring ito na po ang kanyang ikamatay. Ganun po katindi. Kaya nga po, kailangan ng isang tupa, ng isang pastor. Alam niyo po ba, nung sinabi nitong si Salmistang David, "The Lord is my shepherd," he was impressing something in himself also. At ano po yan? Since the Lord is my shepherd and I am recognizing Him as that, then I consider myself as His sheep. Tayo po ang kanyang tupa. Kaya nga po, kung marirealize natin yung po mga qualities ng isang tupa at ang qualities natin bilang tao, nagkakapareho po tayo mga kapatid. We are like sheep. At alam niyo po, madalas nga po mga kapatid na tayo ay naliligaw at napapalayo sa ating Panginoon na siya nating pong pastor. And as people, we are dependent on a supreme being. Yan po talaga ang inilagay sa atin ng ating Panginoon. Although may pride at tao minsan kapag naging matalino na, naging mayaman na, naging ma-impluensya na, parang, ay, hindi ko kailangan ng Panginoon. Makakatayo ako sa sarili ko kahit walang Diyos. Pero once na naubos na ang kanyang yaman, naubos na ang kanyang talino, naubos na ang mga bagay na kanyang tinatangkilik, doon siya tumatawag, "Diyos ko po, tulungan mo ako." Because we were created as dependent beings. Nawa po ma-realize natin yan mga kapatid, upang huwag tayong magmalaki sa ating mga buhay. Sino man tayo, ano man ang posisyon natin sa buhay, still sabihin pa rin natin, ang Panginoon ang nais kong maging pastor sa aking buhay. Ang Panginoon ang nais kong asahan. At kapag siya ang aking inasahan, hindi ako mangangailangan sa ano pa mga bagay. Hallelujah. Minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa negative attitude po or characteristics ng isang sheep are less intelligent at tayo po mga kapatid, we make the same mistakes repeatedly. Sabihin natin, ay, di ako kagaya ng tupa, ako ay nakakapag-isip ng aking desisyon. Yes, meron nga tayong sariling pagpapasya. Pero lagi-lagi, paulit-ulit na ang kamalian at kasalanan ating nagagawa. Di ba kaya nga ang bata, tigay, sinabi ko na sa'yo, huwag mo yung gagawin, no? Nakatiimbagan pa yun, ha? Talagang galit na dahil hindi mo na alam kung makailang beses mong pinagsabihan. Pero hindi pa rin nagtatanda. Kaya huwag nating i-separate ang ating sarili. Hindi ako kagaya ng tupa.
ako ay matalino, pero makikita natin sa ating sarili, lagi, paulit-ulit ang ating mga pagkakamali ay atin pong nagagawa sa harapan ng Panginoon. Totoo po ba, mga kapatid? Salamat na lang, nandyan siya na kung lalapit tayo sa Kanya, hihingi ng tawad. Malaya na tayo, mga kapatid, na tatanggapin. Siya ang Diyos na hindi nagtataboy. Pagka nga'y lumalayo, pilit ka pa rin hinahabol. How much more kung lalapit ka sa Kanyang harapan? Hallelujah! Buong puso Kanyang tatanggapin at yayakapin sa Kanyang mga bisig. Hallelujah! The third, we are vulnerable to spiritual attack. Hindi po natin kaya may pagtanggol ang ating sarili. Sabihin natin, marunong ako ng martial arts. Marunong ako ng mga depensa upang may pagtanggol ko ang aking sarili. May mga cases kung ganyan. Physically, pwede nating maproteksyonan. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay atake ng kaaway. Na kahit gaano kagaling si Manny Pacquiao na sumuntok, ay hindi na kayang suntukin si Satanas. Hindi na kayang suntukin ang problema. Hindi na kayang suntukin ang tukso. Malibang aasa siya sa Panginoon. Ganyan din ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Wala tayong kakayanan na may pagtanggol ang ating sarili. Tayo po ay mahina, kayang-kaya tayong masugatan, kayang-kaya po tayong pabagsakin at kawawain ng kaaway. Pero salamat, mayroon tayong pastor na nagbibigay ng proteksyon sa ating mga buhay. Hallelujah. We are prone to wonder. Hindi po yung W-O, nagkamali ako. W-A. Wonder. Tayo po, mga kapatid, ay nandun ang posibilidad na mapahiwalay, mapalayo. Tayo po ay maligaw ng landas. Amen? Kung paano pong walang direksyon ang isa pong tupa, tayong tao nawawala din sa direksyon ng ating buhay. At hanggat hindi dumarating yung matinding kawalan o matindi po mga kapatid na mga pagsubok, hindi tayo nagigising. Kaya po, nandoon, kagaya ng alibughang anak. Malaking-malaki pa, bakit? Ako may mana, kaya akin itong kukuhanin. Kaya hiningi niya ang kanya pong mana sa kanya pong ama. At nagpakalayo-layo hanggang dumating po ang puntos na naubos niya lahat niyang mga kayamanan hanggang nagkaroon ng kagutom sa malayong lugar na yon. And what happened? Alam po natin na halos makikipag-agawan siya sa isang baboy doon sa pagkain. Dahil wala po siya, mga kapatid, na anumang kayamanan ng natitira. At doon niya naisip, babalik ako sa aking ama. Babalik ako doon sa inaasahan niyang animoy pastol na magbibigay ng direksyon sa kanyang buhay. And then next, kung paano pong nadidistract o madaling magkaroon ng kabuluhan ng tupa, we are often preoccupied with worldly things. Ang dali po nating maagaw ang atensyon. Ang dali po, mga kapatid, na magkaroon tayo ng takot at alinlangan. Pagka nandyan ang problema, ako, para bang hindi na maintindihan kung anong gagawin. Kaya kung ano-ano na lumalabas sa bibig. Yan. Yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Lahat, nadidistract po tayo, mga kapatid. Masyadong punong-puno ang ating kaisipan na hindi na po tayo makapagpasya ng maayos. Pero nandoon,
kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay, bibigyan niya tayo ng kaaliwan at kapayapaan upang tayo po ay makalagpas sa ating mga pagsubok na dinadaanan. So the point I want to emphasize is this: we need a shepherd. Kailangan natin ng pastor. Ang pastor natin dito, mga kapatid, ay kailangan natin. Literally, ang ating pong pastor sa simbahan ito, si Pastor Lotero. Meron po isang preacher na nagsabi, bagamat wala po sa Bible, mga kapatid, ang sabi niya, hindi ka makakarating sa langit kung wala kang pastor. Bakit? Ako naman nabaptized na, ako naman ay na-Holy Ghost filled na. Siguro kung halimbawa ay maiksi lang, at nandoon po na kung hindi man pastor yung nagbautismo sa iyo, pero qualified din na magbaptize, at nandoon po na ikaw ay na-Holy Ghost filled din, and then hindi nagtagal ang iyong buhay at kinuha ka na, ligtas ka na, ay para bang hindi mo gano'n marirealize na kailangan mong isang pastor. Pero habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Diyos, hindi natin alam kung kailan yon at gaano katagal. Hindi ka tatagal sa iyong pananampalataya malibang mayroon kang simbahan na nag-aalaga sa iyo. Ang walang tunay na simbahan malibang may pastor na inilagay ang Diyos na siyang magiging kanya pong daluyan upang makapag-usap sa bawat isa sa atin. Hindi ko sinasabing perpekto ang sino mang pastor. Pero sila po ay may espesyal na pagkatawag. At sila po ang ginagamit ng Panginoon most of the time para paalalahanan po tayo, lalo na sa mga espiritual na bagay. Kaya pag sinabi mong, ay, hindi ko na kailangan ng pastor, watch out. You're in danger. Kasi walang inilagay sa Biblia na tamang tao sa loob ng simbahan ng mga ngalaga sa mga tupa ng Diyos maliban sa taong kanyang itinalaga. Ganun kahalaga. Kaya nga, let's appreciate God for giving us a pastor. We cannot live successfully in our Christian life unless there is an under-shepherd of the Lord. Hallelujah! 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 Ganun po kahalaga, mga kapatid. So, we need a shepherd. Now, when it comes po sa ating Panginoon as our shepherd, we have sufficiency in the shepherd. Mayroon po tayong mga kapatid na makukuha natin ang atin pong mga kasagutan sa atin pong mga pangailangan. Mayroon pong kasaganaan tayo matatanggap. He fills our soul. He is the shepherd of plenty or abundance. Kaya nga po napakagandang bagay na kilanli natin siya. Dahil, ang sabi nga po mga kapatid, He is our Jehovah Jireh. The Lord is our provider. Ang sabi ni David, I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Nakita na raw niya mga kapatid ang mga bata. Sabi niya, ako'y naging bata at ngayon matanda na ako. Subalit hindi ko nasumpungan ng isang matuwid ay pinagkulang ng ating Panginoon. Hindi siya pinabayaan. Hallelujah! Hallelujah! Maaaring sabihin natin, bakit may mga mahihirap na mananampalataya? Alam niyo mga kapatid, kahit isang mahirap, pagkat siya ay matapat na naglilingkod sa Panginoon, makikita niya pa rin ang blessing ng Diyos.
Lalo na kung ikaw ay nagtatapat sa pagbibigay sa kanyang harapan. Hindi po pwede hindi ibabalik sa iyo ng Diyos ang kaukulang pagpapala. Kapag ikaw ay naging matapat, lalo na sa pagbibigay mo ng ikapo. That's number one, mga kapatid. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Pag ating pong pinanghawakan ang prinsipyo ito ng Diyos, mas makikilala natin ang Panginoon as our Jehovah Jireh. Sabi natin, ang mga mayayaman ay lubusang pinagpapala. Hindi lahat ng yaman mula sa Panginoon. Sapagkat may mga yamang dadalhin ka sa ikapagkakasala. Pero ang tunay na biyaya ng Diyos, ito po mga kapatid, ay hindi nga natin kinakamkam eh. Alam nyo, kaya tayo pinagpapala ng Panginoon upang i-share ito sa iba. To bless others. Hindi, ibig sabihin, ubusan na natin yung ating sarili. Yung mararamdaman mo, mga kapatid, yung blessing ng Diyos sa buhay mo at makakapagbahagi ka sa iba, na hindi napipilitan, kundi may joy sa iyong puso. Kapag nasa ganyang kang posisyon, again, hindi ko sinasabing sa mga may kaya lang ha. Kasi, napag-aralan natin noon sa Biblia na kahit ang mga taga-Macedonia, sila po ay isang mahirap na sabihin po nating simbahan. Sapagkat hindi ganun, wala sila maraming mga milyonaryo, mga pangkaraniwan na ang kanilang trabaho. But they gave willingly and cheerfully for the work of the Lord. At ano ang sabi ni Apostol Pablo? God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Hallelujah. Nandoon may puso kang masaya. Ha? May puso kang masaya. Alam niyo po, mga kapatid, noong una-una, parang hindi ko matanggap yung sitwasyon. Although sa isipan lang, mga kapatid, na ako noon nung high school ay nag-excel sa school, elementary, tsaka high school. Para bang kung titingnan sa ang future nitong batang ito ay malayo ang mararating. Ngayon po, may nakikita akong mga kasabayan kong mga taga-ibang bansa, nakapunta sa ibang bansa, at maganda po ang kanilang bahay, maganda ang kanilang mga sasakyan, maganda ang kanilang buhay. Para bang ako ay nasa ganitong posisyon, parang ganito. Ano trabaho mo? Na pagmalaman lang nila na minister, parang hindi ganon kataas ang propesyon na inyong narating. Pero nandoon po, mga kapatid, ang tanging nag-uumamaw sa akin, Lord, masaya itong ginagawa ko at nakikita ko ng iyong biyaya ay sapat pa rin sa aking buhay. Hindi ganon kalaki ang, lalo na ng mga una-una, hindi ganon kalaki ang natatanggap kong pinansyal. Pero Lord, kitang-kita ko ang pagpapala na umaapaw sa aking buhay. Ano ba ang hahanapin ko? Mga kapatid, in whatever situation you are in, be contented with the blessings of the Lord. Hallelujah! Hallelujah! And just be faithful! At ang Diyos po, unti-unti, mga kapatid, mag-aangat sa'yo sa bawat aspeto. At ikaw rin, mga kapatid, lubusan mo ma-appreciate ang Diyos, Lord. Umaangat din ang aking level sa iba't ibang aspeto. Amen? Sa giving ko po, mga kapatid, sa headquarters, nandun po, mga kapatid, nakita ko within last year, wow, parang tumaas kayo sa mga nagdaang taon. Ibig sabihin, ang blessing
blessing ng Panginoon ay umaapaw. Hallelujah. Hallelujah. May mga simbahan, mga kapatid, mga maraming miyembro, pero nakita ko, sabi ko, Lord, your blessing in my life is so much. Na kung saan ay nandoon po kala, sabi nila, siguro kala, laki-laki ng talagang natatanggap, mga kapatid. Pero nandoon po, sabi nga, kahit hindi ganon kalaki mga kapatid, pero nandoon po, kapag nag-sit ka sa sarili mo, halimbawa, ito ang percentage na ibibigay ko. Ito talaga, no? Kung sa iba ay, halimbawa ay, sa iba ay 10%, gagawin kong 20. Para pag nakaset na yun sa mind ko, mga kapatid. Kaya, para bang, kung titingnan nila, ba't napakalaki, doble doon sa kanila. But if you have set your mind to really be faithful to God, mga kapatid, ikaw mismo ay may kagalakan. Ikaw mismo ay mag-a-appreciate. Panginoon, nagawa ko yon dahil sa blessing mo sa aking buhay. Hallelujah. Hallelujah. And you are blessed because you have blessed others. Hindi mo man alam, especially ang bawat isa, kapag nagbibigay tayo sa gawain ng Panginoon, di ba kung minsan di mo na alam kung saan yun mapupunta, maliban lang kung pledges, o mapupunta yan sa instrument, o sa ganito. Sa mga offerings, hindi mo na alam kung saan yun napupunta. Kasi may nagmamanage na dyan kung saan, halimbawa, pangailangan sa pastoral, para sa pambayad sa ilang. Hindi mo na napapansin, mga kapatid. But the more you give, the more you are blessing others. Because God has richly given you whatever you are possessing right now. Kaya po, He is our Jehovah Jireh. He is the shepherd of plenty. Huwag po nating pagdudahan yan, mga kapatid. Di lamang sa material at pinansyal, pati sa espiritual, mga kapatid. Pagyayamanin ka ng ating Panginoon. Maaaring matapat ka sa Diyos at magkakaroon ka rin ng karamdaman. Pero mga kapatid, magtataka ka. You have a strong spirit. And that's a blessing of the Lord. Kaysa mga walang sakit, wala nga sakit. Puro naman reklamo ang espiritu sa harapan ng Panginoon. Pero maaaring magkasakit, mga kapatid, sapagkat tayo po ay nandito sa lupa. But why can we say that we are still blessed? Dahil Panginoon, kahit ako may karamdaman, hindi ko pipigilan ang aking sarili na magpuri at magbigay pa rin na ako. That's a blessed Christian. That's why the Lord becomes a Jehovah Jireh to us. He gives us not just material blessings, He gives us rejoicing in our hearts. Hallelujah. Hallelujah. Isa pa po, mga kapatid, we need a shepherd because we have restoration in the shepherd. Una po, the rod restores the stubborn sheep. Yan po ang rod, pamalo. Alam niyo po, kailangan natin ng pagpapanariwa, pagpapanibago sa ating sarili sa pamamagitan po, mga kapatid, ng pagpapalo ng Diyos. Pamalo rod of correction restores the stubborn sheep. Yung mga pasaway na mga trupa, sa halip na sumunod ay nagre-rebel na, hindi nga ako susunod dyan. Bakit? Doon po mga magtitigas ang ulo talaga. Sinabihan na Talagang gusto ipakita yung kanya pong katigasan ng ulo. Magigising yan kapag napalo, aray. Kasi nga po ang pamalo noon na tinatawag, yun po ay yari doon sa isang halimbawa ay isang kahoy, kung
baka po gagawa ang isang pastol. And then yung pong parang pinagpugatan, kanya po yung parang bibilugin. And then pag makinis na po yun, nilalagyan pa po yan ng mga basta tulis-tulis o halimbawa po ay mga basag na na parang glass upang nang sa gayon pagka halimbawa makapamalo. Although, ito ay ginagamit po ng pastol kapag may mga halimbawa ay may mga lobo o kaya gusto pong manila doon po sa mga tupa. Pero minsan nagagamit ito ng pastol para sawayin. Alam niyo po, may mga makukulit na mga tupa. Di kaayos-ayos ng mga tupa. Bigla lang tatakbo. Naku, kung anong sasaktan yung ibang mga tupa. Wala namang kaalam-alam po ang nangyayari sa kanya. Sana po mga kapatid, huwag tayong maging sanay ng kaguluhan sa loob ng simbahan. Yan po ang mga tupang pasaway. Mapapalo po kayo mga kapatid. So, ginagawa po yun, hindi para kawawain ang isang rebelde o isang pasaway na tupa, kundi kailangan siyang paluin upang ma-restore siya. Kasi kung kailan napapalo, aray! Yun, doon po naaalala dapat siyang maging maayos sa kanya pong pananampalataya. Next is the staff restores the straying sheep. Yun naman po mga kapatid, tungkod. Ang tungkod naman po ay may parang may kurba po yan. Tingnan po natin, ito ang kaibahan ng rod at saka po ng staff o yung tungkod. Kaya po yan mga kapatid ikinikilo dahil yan po mga kapatid, halimbawa ay may mga naliligaw na tupa, yan, para may pangkawit. Oy, napapalayo ka sa iba para hindi ikaw kakawitin ganyan, either sa parteng leeg o kaya sa kanyang katawan. Sapagkat tayo po mga kapatid, ginagamitan din tayo ng Diyos na ganyan upang gabayan tayo sa ating buhay. Ang kanya pong salita ay nagsisilbi pong gabay sa bawat isa sa atin. And then the next is the oil that restores the sick sheep. So, makikita natin kung paano nilalagyan po ng oil ang isa pong tupa sa kanyang ulo. Bakit po sa ulo? Kasi commonly po yung mga insekto, either sa tenga o sa ilong, sila po ay nangingitlog at nandoon po pagka ito ay dumami, yung pong pangangati, hindi naman sila marunong magkamot Yung po yan. Wala nga, parang walang kwenta talaga ng pagiging tupa. Hindi nila kaya pang-proteksyonan ang kanilang sarili, kaya magiging distracted sila. Pero ginagawa po ng isang pastol, pinupunasan po ang ulo ng langis. Hindi lamang yun po para maingatan niya, gayon din yung mga may sakit. Alam nyo, physically and spiritually, nais ng Diyos na bigyan po tayo ng kagalingan. Amen. Kaya nga po kapag tayo nagkakasakit, Panginoon, Ikaw po ang aking dakilang manggagamot. Ikaw ang magbibigay ng kagamutan at kaginhawahan sa aking katawan. Palakpakan po natin ang ating Hallelujah. Hallelujah. We have security in the shepherd. He is willing to protect us in the darkest valley. He is willing to sacrifice His life in order to save us. Ang sabi po mga kapatid sa ating binasa, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Alam niyo po yung tinatawag na lambak ng kamatayan. Ito po ay somewhere daw between Bethlehem and Jerusalem. At andun po nakakatakot talaga. Lalo na po noon, wala pong Meralco sa kanila. Pagka po gabi, talagang pusikip ang dilim. Kaya po kapag ka po mga lambak yan at mga lugar na kung saan ay wala pong tao,
nakikita po natin na nakakatakot daanan. Na hindi mo alam kung saan, may mga tagong lugar na baka may nakabantay na dyan, na mga magnanakaw, o yung tinatawag na mga maninila na magiging mapanganib ang iyong buhay. Pero ang sabi ni David, bilang siya isang tupa, kahit ako'y lumakad sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay sumasa akin, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kahit sa panahon na nakakatakot, kahit sa panahon na matindi ang pag-aalinlangan, mga kapatid, asahan mo ang ating Panginoon. Siyang magbibigay ng security sa atin, mga kapatid. A shepherd is willing to sacrifice his life in order to save us. Nagawa na ito ng ating Panginoon, na ibigay niya na ang kanyang buhay. At yama, ang greatest sacrifice ay naibigay na. Ano ang hindi niya kayang maibigay pa sa atin? Kung kailangan natin ng proteksyon, nandyan siya. Siya ang ating security guard, siya ang ating bodyguard, na? Siya ang ating doktor. Lahat na, mga kapatid, kapag siyang inasahan mo, hindi ka mawawalan ng proteksyon sa ating buhay o sa iyong buhay. Hallelujah. Ano pa, mga kapatid? Ang sabi po, you prepare a table before me in the presence of mine enemies. Bakit po? Alam niyo po, kapag yung mga magkakaaway ng mga bansa, diba, lalo na sa Middle East nga, meron po yung mga peace treaty. Di syempre, ang humaharap dyan, yung mga matataas na tao. Ang ramdam ni David, yamang Israel ay maliit na bansa. Kahit may mga covenant man ang mga bansa noon, abay siya lang naman ang laging kinakalaban ng mga bansang nakapalibot sa kanya. Kaya para bang kahit na nagkakainan sila at nandyan ang kanyang mga kaaway, pero nananatili siyang matapang dahil ang Diyos ang higit niyang, kumbaga siya'y nakipagtipan sa Panginoon, higit siyang ipagtatanggol ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Gaano man kakapangyarihan. Kaya nga magtataka ka sa existence ng Israel. Isang napakaliit na bansa, napakalalaki ng mga bansang nasa paligid niya, pero nananatili, mga kapatid, na nagsusurvive. Bakit? Dahil ang kamay ng Diyos ay nasa sa kanila pa hanggang sa huling panahon. And we are the spiritual Israel, mga kapatid. Hallelujah! Tayo po ay bibigyang proteksyon ng Panginoon if we plead for the blood of Jesus. Hallelujah! Ang kaaway po ay takot sa dugo ng ating Panginoon. Kaya mayroon tayong kaligtasan. Hallelujah! Isa pang palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Lastly, we have serenity in the shepherd. Ano po yung serenity? Kapayapaan, katahimikan. Ang sabi po, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Hallelujah! Ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat na araw ng aking buhay. It speaks of God's blessing. Hindi lang sa material, kundi yun po mismo ating nararamdaman sa ating pong buhay. We feel so protected. We feel so blessed. We feel at peace. At ang huling bahagi, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Hallelujah. Hindi lang po ang sinasabi ditong
bahay ng Panginoon. Ayun pong literal na templo nila noon. Hindi po. Sapagkat si David nga ay malayo, mga kapatid, doon sa tinatawag na tabernakulo. Ang malapit po sa kanya ay yung tabernakulo niya na ipinatayo para po sa Ark of the Covenant. Wala pa po nung templo. Pagkatapos pa nung si Solomon na, saka po nagkaroon ng templo. Ano yung tinatawag na bahay ng Panginoon? It pertains to the presence of the Lord in your life. Kapag alam mo na ang Panginoon ay kasama mo, hindi kailangan ang isang matibay na building. Ang kailangan mo lang ay ang assurance na siya ay naririyan at saan ka man dako pumunta, alam mo hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ikaw ay lukob ng kanyang presensya. Ikaw ay lukob ng kanyang kapangyarihan. Mananatili at mananahan tayo sa bahay ng ating Panginoon. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi mo ang bawat isa ay tatayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nawa mga kapatid, ang kabanatang ito ay lubusan po natin ang kimin sa ating buhay, kagaya ni David. If you can memorize this chapter, much better. Yung buo mo mga kapatid, sa uloy natin lahat. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's praise the shepherd of our soul, the shepherd of our faith, hallelujah, the shepherd of our life, hallelujah, hallelujah. We praise the Lord, we praise the Lord, we praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Let's sing a song to God, hallelujah. And if some of you or many of our brothers and sisters know the song, Shepherd of My Soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul will be my guide. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Let's sing this from the heart. Let's sing this with worship. I give you full control. Wherever you may be, I will follow. I am
katiwalaan. Hallelujah. 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 Jesus, Jesus, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Yes, God. Don't you be afraid. Hallelujah. Joy comes in the morning. Thank you, Jesus. Joy stays last always. Thank you, Lord Jesus. There's a friend in Jesus Yes. who will wipe your tears away. Salamat po po yun. If your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands.
tayo po'y pulipan ng Panginoon. Let's praise the Lord. Praise God! Hallelujah! Maraming Panginoon. Ama naming Diyos, marami pong salamat. Ikaw ang aming dakilang pastor. Dakila, Panginoon, yung katamanan sa amin. Maraming salamat, O God, na muli kong pinaalala, pinukaw, Panginoon, ang aming isipan. Na ikaw, Panginoon, ang aming proteksyon, Panginoon. Sa mga gawa po ng Diablo, sa mga kasalanan, Panginoon, na nais mo ilayo, Panginoon. Ikaw ang aming protector, O God. Ganito din, O Diyos. Sa aming mga request, sa aming mga pananalangin, sa aming mga problema, sa aming mga pagdaing, your ears are very attentive to us, Panginoon. You give us the full attention, Panginoon, sa aming mga daing, mga request. Lalo, O Diyos, ipinakita mo na ang iyong buhay ay nagkaroon ng sacrifice, O Lord. You give your life to us, Panginoon, upang kami maligtas, upang kami ilayo, Panginoon, sa kaliliman. Panginoon, marami din salamat for your tender heart. Ang iyong malambot na puso, Panginoon, na kung kami nagwa-wonder, nagkakamali, O Diyos. Patuloy, Panginoon, yung paalala sa amin. Panginoon, marami kong salamat. Tinunod ko ng pag-asakop sa iyo. Your obedience to your Father, Panginoon. Upang sumunod din kami matulad ng isang managpuro, O God. Na ikaw namin nakilang pastor, Panginoon. Na handa magpasakop, handa sumunod, handa magpatuwid, handa magpapalo. At lalo'y, Panginoon, you restored our soul. Every time, every minute, every second, oh God. You're really our great shepherd. Restoring our soul, Panginoon. Upang kami patuloy sumambat, patuloy magpuri. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe na ginamit, Panginoon, sa umaga nito. Patuloy kong pagpalain si Pastor Aimee Diyos. Ngayon kong tinawag sa tapa ng Batangas. Nalalaman ng Panginoon, ngayon kong kapigatan, ang pagiging pastor. Hindi po ito ganun kalalik, Panginoon. Subalit, Panginoon, patuloy mo pinama at pinakita ang iyong takilang kabutihan sa kanyang Panginoon. Pagpalahin mo ang bawat sandali. Nawa, O Diyos, dalangin mo namin na mensahe nito ay patuloy na tumatak at tumitikal sa aming puso at isipan. Pakunin namin, Panginoon, sa aming daily lives, O Lord, na ayaw mong daily lifestyle, O God. We are there, O Lord, to serve and worship at magliwanag ko kami sa aming mga kasal at sa aming pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat. Praise be thy name and honor, Lord.